So magandang araw mga ka-proud. Ito yung aking mga pupurgahin ngayon, ano, ng mga alaga kong kambing, anak ng aking mga alagang kambing. So kailangan silang purgahin dahil yung mga balahibo nila ay kulot. So talagang 100% na may parasitiko sa loob ng kanilang katawan. Yung iba dyan hindi lang sa sa loob ng katawan kundi pati rin sa labas, no? Yung may mga kuto. So nagkakaroon sila ng kuto. So dahil nga maulan, kailangan nating mag-deworm. Kasi mas umaatake yung mga larva sa ating mga alagang kambing. Lalo na sa mga ganito kaliliit, no? Ang edad nito ay yung iba nito ay 2 months, no? 1 month. Ganyan. So dyan, mas malala yung mga larva na umaatake sa kanila. Talagang yan yung pinupuntirya ng mga larva dahil madali silang kapitan. Yan. So pupurgahin ko sila ngayon gamit yung aking ginagamit na pamurga, yung Emprigon, ano? So tinutunaw ko siya sa bote na ganito. Ayan. So pakita ko sa inyo yung aking pamurga. So ito yung aking ginagamit na pamurga, no? Ito, ayan. Ayan. Yan yung aking ginagamit na pamurga. Baliktad. Ayan. So ito ay hinahati ko lang yung iba, no? Ayan, no? Yan yung aking ginagamit na pamurga. Albendazole. Ito ay Emprigon. Yung ano niya, yung brand niya. So tinutunaw ko siya sa ganitong bote. Tapos pinaiinom ko. Yung mga maliliit, ito naman ay parang pwede mong hatiin sa 4, no, sa loob. Makikita niyo yan diyan. Sa loob. Yan. Pwede niyo siyang hatiin. Parang kahawig siya ng BioFlu, no? Yung gamot na to, yung pamurga na to. Pwede nyo siyang hatiin sa 4. Ayan. Pag maliliit, yung mga bata pa talaga masyado na kambing, 1/4 lang ang binibigay ko. Pero pag medyo malaki-laki na, kalahati. Tapos pag inahin, ang binibigay ko ay isang buo na. Pero ang paggamit ko nga nito ay dinudurog ko. Tinutunaw ko siya sa bote. Ayan. Tinutunaw ko siya. Tapos saka ko siya ipapainom kapag medyo na-mix ko na masyado. Hindi ko dinadamihan masyado ng tubig kasi minsan niluluwa nila kapag madaming tubig. Nasasayang lang yung gamot. Ayan. So mga baguhan, mas maganda tong gamitin, ano? Kasi nga hindi siya ganun ka-sensitive. Subok ko naman to na effective. Dahil nga ito yung ginagamit ko talaga. So itong aking kambing na pupurgahin ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 16 silang lahat ang aking pupurgahin, no? So ayan. Medyo butas-butas na itong kulungan ko. At hindi ko pa nga natatapos yung isa kong ginagawang kulungan. Ayan. So kailangan ko talagang magpurga ngayong maulan. Talagang madalas, halos araw-araw umuulan ngayon. So kailangan talaga magpurga. And then kapag mainit, okay lang yun kapag tag-init kasi hindi naman ganun ka maatake yung larva. Pero kung maulan, dyan ay madalas namamatayan tayo ng mga batang kambing kasi ito yung madaling mapinsala, ano, ng mga parasitiko. So yan. Kapag marami ng bulati sa tiyan yan, dudumugin na rin yan ng kuto hanggang sa mamalayan nyo na lang, nauuwi sa pagkasawi. Ayan. So, makikita nyo naman ganyan ang mga katawan ng mga kambing na talagang may parasitiko sa loob ng tiyan. Ayan. Yung mga mabalahibo, makulot, tapos medyo malungkot yung mga muka. Ay, masaya pala siya. Ayan. So, kailangan ko silang iligtas sa mapaminsalang bulate, no? Yan. So actually nitong nakaraan lang ay
naglibing na rin ako ng isa sa kanila. Nakabatch nila kasi nga talagang hindi ko na naagapan. Nakita ko lang malala na. So itong mga to naman, yung ganitong mga itsura, ganitong sitwasyon, no? Ay kaya pa naman yan. Kaya pang ma-recover mula sa sa delikadong bulate. Kaya pa siyang maisalba. Kailangan nga lang talaga agapan. So sa ganitong edad, kailangan every month tayo nagpupurga para maiwasan natin na masayang yung ating batang kambing. Ayan. So itong isa medyo may ano din to eh. May mga dry skin. Ayan. O ginagamot ko siya kasi nagsisimula yan sa tenga. Ayan. Ang hindi ko lang alam kung anong gamot neto. So ang ginagawa ko lang talaga, nililinisan ko yung tenga, tapos nilalagyan ko ng alcohol and then purga. Ito kapag hindi pa rin siya gumaling, magkukonsulta na ako kung anong magandang gamot na pwede kong ibigay. Actually itong mga ito, yung iba siguro dito ay inbreeding, ano. Kasi nga nung nakaraan, napabayaan ko yung mga lalaki kong kambing na nakaalpas lang kasama ng mga inahin ko. So yun, siguro nasampahan nila yung mga kadugo nila, kaya nagkakaganito, yung parang medyo maliit. Pero okay lang din yan pagka kayang mabuhay, hindi nga lang ganun kalaki, no? Pero at least pwede pa rin perahin, pwedeng katayin pagka medyo malaki-laki na. Yan. So eto, ayan, ito medyo may edad-edad na to eh. Parang nasa 4 months na to, bansot. Kaya lang hindi ko agad na purga. Yun, naisabay ko dito sa mga to, sa batch na to. Kasi nga talagang ngayon lang ako nagkakaroon ng pagkakataon. Buti may masisilungan pa sila dito konti. Ayan. So ganyan lang mga ka-proud yung aking ginagawa dito sa aking pagkakambingan. Medyo mahirap, pero talagang kung magkakaroon ka lang ng maayos na pasilidad, yung kulungan na pwede mong paglagyan sa kanila kapag magpupurga ka. Ito talagang kailangan tandaan ko to eh, kasi walang separadong kulungan. Dapat yung pagkatapos mong magpurga ay ililipat mo siya sa isang kulungan, isa-isa. So yung tuwing may matatapos ka ay ililipat mo siya doon naman sila ikukulong. So ito talagang habang pinupurga ko ay dyan lang din sila kasama, gagala sila dyan. Tapos tatandaan ko na lang, so kung alin yung madodoble swerte. Pero etong ganito naman, wala naman tong overdose sa ano ko, kasi minsan may nadodoble din naman ako, kasi 1/4 lang naman binibigay ko minsan, nagiging kalahati. So hindi naman ganun kaano. Kaya tumulo na. Kaya takbuhan na. So yun lamang mga ka-proud, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aking mga ina-upload na video, no. So yan, pataranta sila kasi tumutulo, umuulan kasi ngayon. So yun lamang, mabuhay, God bless. Maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa aking mga video na ina-upload dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video na i-upload dito sa aking channel. So mabuhay, God bless, happy goat farming.